Oy, kapatid na Rodnel, mamaya meron din kaming mga salita galing kay Duterte para sa iyo, para malaman mo, nakasulat din yan, susulat din, Hindi lang po puro droga, meron din pong mga salita ni Duterte na mapupulot ho ninyo na pwede ninyong gamitin sa pang-araw-araw na buhay ninyo. Nasa linya na muli si Doktora Perea. Doktora, good morning muli. Good morning, nadidinig mo na ako. Ay, narinig na Doktora. Alam mo, pasensya ka na. Ay, hindi po ako nabibingi. Ang problema yung linya namin parang may bukbuk. Oo nga, parang nagpuputol. Oo, parang kinapitan ng mga bukbuk ng NFA. Parang lumipat sa linya namin. Sa bagay, pareho namang gobyerno ito. Anyway, dito tayo, Doktora. Meron po ako iliham na naman. Ito po ang sabi. Boss Erwin, good morning po. Ako po pala si Rodnel, 37 years old, isang security guard. At binata pa rin po hanggang ngayon. Wala pa po akong naging kasintahan simula noong high school. Hindi po sa bakla ako kung kaya wala akong girlfriend. Kundi, hindi po kasi ako pogi. Sabi nga nila, nasa loob daw siguro ako ng bahay na magsaboy ang Diyos ng biyaya ng kagandahang lalaki at babae. Bagamat, hindi ako dinidiretso ng mga nililigawan ko na pangit ako. Naririnig ko ang mga kaibigan ko na kawig ko raw si Palito. Hindi ko po siya kilala pero I'm sure payatot siguro yon at walang hitsura. Minsan naman binibiro din nila ako na kahit DPWH daw ay susuko sa pag-aaspalto ng mukha ko. So, na-figure out mo na, Doktora, kung anong hitsura nitong si Palito, si Rodnel. Oo. Alam ko na, dahil maraming ganyan. Oo. Sir, sawa na po ako kay Mariang Palad. Joke lang po, sabi niya. Kailan kaya ako magkaka-girlfriend sa hitsura kong ito? Sir, baka sakali matulungan niyo ako. May pag-asa pa po ba ako? Rodnel po at your service, bossing. Doktora Perea, take it away. Kasi alam mo, ang bawat tao kangay may katapat. No? Maaring langit lupa, kusali o kaya ano. Yan merong darating. Langit at lupa, mga ganon. Jebs at saka langaw, Dok. Yan. Ngayon, bakit hindi siya mag-try? Ngayon, kung medyo payat siya, kasi yung mga payat na ganyan, ay sa umpisa hindi magandang tignan talaga. Pero pag nagkalaman, ay gumugwapo. Hindi ba mayroong mga nakikita kang ang payat-payat ng teenager, hindi kaaya-aya ang mukha. Pero pag tumaba na at nalamnan yung mga humpak na pisngi, gumaganda naman lalaki. Paano kung pati buhok ni Palito nagaya niya? Parang iskoba. Iskoba. Parang bunot. Pumunta sa isang barber shop. Talagang barber shop na maganda yung kanyang gupit. Magkonsulta siya sa isang aesthetic surgeon. Ay, paano naman yung bukbok yung mukha, Doktora? Yan nare-remedyohan yan. Napakamahal naman yan, Doktora. May pupunta siya sa, kakain siya ng marami. Paano kung security guard nga po ito? Pupunta siya sa barbero at pupunta siya sa mga make-up, sa mga mga dermatologist. Na yung sweldo niya, sayang. Talagang maghahanap siya talaga para naman siya magkaroon ng ng biyaya din. At marami namang talagang dire-retoke. May kilala ako, may alam ako, Doktora, makeup artist ng Tahuna Funeral. Kaya niyang tiradahin yung mga ganon. Ay, hindi naman. Yung talagang pwedeng retokehin yung mukha. Marami mga saing ng babae, maganda na nagpaparitoke pa. May nagsabi dito, Doktora, may nagsabi dito, si Marites Pasana, baka dugyot ka, kaya hindi ka nagkaka-girlfriend. Maglinis ka ng katawan mo. Sobra ka naman, Marites Pasana. Isa yun. Pag malinis siya, at saka yung maganda siya magbihis. Idaan niya sa ibang paraan naman.
makipagkaibigan siya eh. Nakukuha yan di sa gandang lalaki, kundi sa kabaitan at saka yung pagka-gentlemanly niya. Ang problema, doktora, paano kung sasabihin na babae, bakit? Pag naglalakad ba tayo, sasabihin ko, mabait itong boyfriend ko. Ang una naman nila nakikita yung kasama mo, yung itsura. Improve yourself. Aha. Ang solusyon dyan, doktora, may nagsasabi dito sa Facebook, bigyan daw ng maskara. Paano? Bigyan ng maskara. Oo. Wala. Hindi naman pwede yun. Parang pandaraya yun. Hindi talaga magkukonsult naman siya. Saka kung payat, magpapataba siya. Dahil naman pampatabang mga iniinom. Kasi sa isang doktor, kumonsulta siya. Hindi kaya may bulate ito, Dok? Kasi pag nagkalaman yung mga pisngin niya, kung payatot na payatot siya, mag-iiba rin ang itsura niyan. Nare-remedyohan yan. Pero yung pag-uugali, ano ba yung ng dugyot? Madumi, marumi, ika nga, dugyot. Ayun diba? nga. Gusgusin. Alam mo kung maganda lang siyang magdamit, tumingin-tingin siya sa mga fashion magazine, yung hindi nagiging konsulta siya, hindi siya magmumukhang katawa-tawa, di ba? Kaya nga, ang sa akin naman, doktora, basing doon sa napag-aralan ko sa George Pittstein University, meron kaming formula dyan nila Secretary Martin Andanar dati, yung tinatawag namin na PP at saka titi. Forma at saka pananalita. PP. Titi, timing at saka tindig. Kailangan mo pumorma. Tama ka, magbihis ka. Pananalita, kailangan paano kung nga magsalita ka, para kang torpe, matiturn mo pa babae. Pag-aaralan niya. Correct. Timing, siguro, lagi siya puput. Baka yung niligaw niya, may boyfriend na. Yung tindig niya, baka naka-slout siya, tsaka walang kadating-dating. Tulad ni, tingnan mo, si... Mamimili siya nung alam niya Oo. Kasi yung kaibigan ni Maiko na si Cardong Bukbok, tingnan mo, nabigyan ng pag-asa. Alam mo, marami akong kaibigan talagang hindi maganda. Iba ang hindi maganda ang itsura. Wag mo na sabihin, hindi maganda talaga. Sabihin natin, doktora, pangit. Hindi, ang ibig ko sabihin, meron akong tiyo na sinasabi niya, pagka tinanong daw sa ikakasal, anong itsura nung ano? May itsura naman kaya lang, mukhang aso. Hindi maganda itsura. Ako, doktora, alam mo, Dok, ako natanong din. Sabi ko, anong itsura pa bang asawa? Sabi ko ba itsura? Ano nga? Sabi ko, huwag ko kayo magalit. Sabi ko doon sa magiging biyenan. Sabi ko, mukhang askal. Jesus Maria, sabi, hindi mala naging mukhang Doberman o kaya police dog. Sabi ko, hindi, askal na may galis. May itsura nga naman. Kaya lang, mukhang aso. Diyos ko po. Alam mo, pang-aapi naman sa kapwa. Wag, hindi mga bad yun, bad. Alam mo siya, mag-self, siya, kung ano, pwede niya magandang pananamit. No? O kaya yung the way he talks, or he speaks, yung hindi nga, mukhang dugyot nga sinasabi mo. Ang pakiramdam ko dun yung hindi siya kaaya-ayang madinig. Di ba? Baka naman ako magsalita siya hindi maganda. Yung mga mannerism niya. Ang problema, doktora, deadly rin yan pag ganyan itsura mo. Kasi pag ganyan kang dugyot ka na at para ka na si Palito, baka madaanan ka dyan ng oplantukhang, mapagkamalang ka pang drug addict. Kaya nga, mag-improve niya yung sarili niya. Nasa kanya na yun mag-ipon-ipon siya. Bawa yung chicks niya nakalubog. Palagay niya ng fillers. Malaking improvement yun. Diba? Tama. Yung mata niya, paayos niya. Walang problema dun Kasi marami na ngayong technique, technology. Kung talagang sobrang payat, maglagay siya ng filler. May alam mo na yon. Mga collagen. Alam mo lahat yan. Hindi ako gumagamit, pero nakikita ko. Naririnig nyo lang. So may pag-asa pa, doktora, ito si Rodniel. Huwag mawala na pag-asa. Ay, oo. Never.
ang Diyos ay hindi gumagawa ng God does not make junk, sabi nga. Oo. At lahat tayo ay nilikhang kawangis niya. Kawangis. Kaya nga, Oo. ang kawangis niya sa pag-uugali. Siyempre, pagkataugali. Hindi, baka kawangis ni Rodniel ang Panginoon sa pag-uugali, pero sa mukha, hindi talaga kawangis. Oo, hindi kawangis, pero kawangis tayo niya sa kanya, sa ating paniniwala, sa ating relihiyon, sa ating kagandahang asal, di ba? Yan. Saka hindi naman siya, baka naman siya isa sa mga matutukhang, baka nangangamoy siya. Pagka mabango isang tao, maski na pangit, mabango di ba? Problema, doktora, kasi yan ang mga hinahanap ng mga otoridad na matukhang mga kamukha niya na may dugyot na at kamukha pa ni Palito ay talagang matutukhang pag nadaanan ng PNP yan. Niya sarili niya sa barbershop lang Maliban na lang kung kalbo siya, mag-wig siya, di ba? Bagay yan Doktora, ang dami nang kawawa naman. Baga siguro magpatiwakal na lang yan dahil gano'n na nga, mukha ng oplantukhang, kalbo pa. Ay Diyos ko po, ano lang magiging itsura niyan, Dok? Hindi. Merong katapat yan. Kahit sa sinong tao, may katapat. Tama. Anyway, sige. Doktora Perea, naku, maraming salamat ulit. Marami po akong natutunan sa inyo ngayong araw. Nice talking to you. Lahat tayo ikiwangis ng Panginoon. Correct, Doktora. Correct. Dapat natin love yourself first. Yan. Salamat po, Doktora. Okay. Thank you po, Doktora Flora Yabot Perea. Thank you po. At sa iyo naman, Rodniel, alam mo, meron din na mensahe si Pangulong Duterte sa iyo. Ito ay nakalagay sa kanyang bagong testamento. Sa bagong testamento na tayo pag sa mga ganyan mga pag-ibig. Sa bagong testamento ng salita ni Duterte, sa Salmo 19, 15 hanggang 24, ito ang sinasabi ni Pangulong Duterte para sa iyo, Rodniel. Total, ano man ang biyahe natin sa buhay natin dalawa? Sunduin kita doon sa boarding house mo. Pasok tayo ng motel. Short time lang naman. Nakita mo yan? May pag-asa. May boarding house. May motel. Hindi sinabi ni ng Pangulo na kailangan magandang lalaki ka. Ang sinabi lang niya, sunduin mo sa boarding house. Uso pa ba yung lintik na boarding house? Parang kondo na yata ngayon. Wala naman na yun. Ang uso na ngayon, sunduin mo ako sa kondo. Ganon. Boarding house, mas sinaunang panahon yun 1960s yun At saka mga room for rent. Ngayon, kondo na yung mga babae. Paano ka sasagutin niya kung boarding house? Anak na siopaw.